Nabi na-realize ko lang, kapag sobrang papalapit na yung relasyon mo kay God, doon ka niya bibigyan ng matitinding pagsubok. Iti-test yung faith mo, iti-test yung pananampalataya mo, tsaka iti-test kung talagang naniniwala ka sa Kanya. Kasi ngayon, gumigising tayo ng may everyday battles eh. Pagkagising mo pa lang, problema na agad. Pagkagising mo pa lang, mabigat na agad yung pakiramdam mo. Pagkagising mo pa lang, maaalala mo yung mga sumaksak sa likod mo. Ang daming nag-traitor na tao sa'yo. Kapag yun naisip mo lahat, no, mawawala yung focus mo eh. Mawawala yung tiwala mo sa itaas na God is in control eh. Diba? Na parang every time na i-distract ka ng demonyo, ayaw ka niyang mapalapit kay Lord eh. So, bibigyan ka niya ng mga matitinding distraction, matitinding pagsubok, problema, tatraidorin ka ng mga pinagkakatiwalaan mo. Doon matitest kung hanggang saan ka maniniwala sa Kanya. And now, I always wanna choose to believe sa lahat ng plano niya, hindi sa plano ko. Every day. So every day is a battle. Every day is a choice. If you're going to choose a negative life or a positive life with God. Kasi lahat tayo, there's a devil on our back na talagang i-distract ka. Hindi ipaparealize yung mga blessings na meron ka. Pero if you're going to look at it in a brighter side, gumising ka, buong pamilya mo, may mga kaibigan ka, malusog ka, humihinga ka, and that's the blessing. Sobrang laking blessing ng mami, no? Doon ka mas mag-focus, Daddy, sa kung anong meron ka na binigay sa'yo ni Lord, hindi lang sa isang malaking problema na binato niya sa'yo. Amen. Kaya everyday is a blessing kasi kahit gaano pa kalaki yung problema na meron ka, mas piliin mo pa rin mag-thank you sa Kanya araw-araw dahil sa mga bagay na meron ka. Amen. Napaka-importanting lagi nating nire-remind yung sarili natin doon, no? Kasi minsan nagiging clouded yung utak natin sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin sa sobrang bilis ng mga problema, ang bibigat ng mga pagsubok na binabato sa'yo. Nagiging blurry yung focus mo. Parang nawawala ka sa focus. Nawawala rin yung faith mo kay God. Parang it's a matter of the best Bible verse, Mami. Walk through faith, not by sight. Grabe lang kalaban, no? Kasi kahit na ano pang sabihin natin, kunwari Christian tayo, anak tayo ni Lord, tao pa rin tayo eh. Masasaktan tayo, magagalit tayo, makakapagsabi tayo ng masasama, makakaisip tayo ng masama sa kapwa natin, lalo na pag sobrang galit natin. Pero sabi nga ni Lord, diba, kung talagang anak kita, may faith ka sa akin, maniwala ka na, vengeance is mine. Ipaghihiganti kita, pero wag kang gagawa ng bagay na ikaw yung maghihiganti dun sa tao. Kasi, hindi sabihin hindi kita anak, hindi kita pinalaking ganyan. Ikaw pa ang ibabagsak ko kapag ganun yung ginawa mo sa kapwa mo. Tapos sabi pa niya, worry about nothing. Instead, pray about everything. Ipag-pray mo na lang lahat kay Lord. Iiyak mo sa Kanya lahat. Kasi emotional ka, diba? Ibigay mo sa Kanya. Mag-let go ka. Ibigay mo sa Kanya, Lord, ikaw nang bahala. Doon gagaan yung loob mo. Doon, yun pa yung makakatulong kaysa mag-isip ka ng masama na gagawin mo doon sa taong galit na galit ka. Mas okay pa yung ipag-pray mo sa Kanya. Amen. Thank you, Mami. Peace, Mom.